Ibig sabihin, enacted na ang MDT. So, mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo? Na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Ha? Pero sir, how would you assess the foreign policy of the president given na 2 years ago? Masyado, ako sa akin masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Naku. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon, wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, yung alert level natin pataas ng pataas. So, dapat yung ating mga kababayan well-informed sa lahat ng ginagawa natin. Sir, saan specific yung tingin niya masyadong matapang yun ni Arso at saka drastic yung action ng President? Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden na an attack pag nagkaroon daw tayo ng casualty, sabi niya, AFP o kahit automatic ang MDT ay So, ano pa ba ang doon? Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game. Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na ang MDT. So, mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan, ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo? Na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Ha? Kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Pagka pumasok tayo dyan sa gulo na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan mangyayari sa atin, food blockade. O, paano? Naisip ba natin yun? Saan tayo kukuha ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang. Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan, suportahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo.